Kahit habagat season na karamihan sa ating mga kababayan, iisang tanong, bakit ang init pa rin ang panahon? Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni Nico Wahe. Mula nang i-anunsyo ng Pag-asa noong May 29 na tag-ulan na, marami ang nagtatanong, bakit mainit pa rin? Ang e-trike driver na si Efren, kahit pa sabihing bukas ang sasakyan, hindi rin matagalan ang init. Mainit pa rin lalo na itong bumabiyahe kami. Mainit pa rin talaga, kahit simoy ng hangin mainit. Hindi maramdaman yung lamig. Kahit nga si Junjun, pansing malakas pa rin ang benta ng kanyang ice candy. Mainit pa rin yung panahon kasi kita mo konti na lang yung panindak ko. Meron din nagsasabi na mainit kaya kailangan daw ang ice candy pag tag-init. Paliwanag ng Pag-asa, nag-uulan man sa iba't ibang bahagi ng bansa, mahina naman ang hanging habagat na pumapasok sa atin. Pag habagat season po, kailangan may trigger ka dyan. Kailangan may frontal system ka dun sa taas ng Taiwan o kaya may bagyo ka dito sa east ng Philippines para ma-enhance niya yung southwest monsoon o habagat. So pag walang masyadong trigger, pag mahina rin po yung habagat, minsan pumapasok din po yung tinatawag po nating easterlies. Kaya mas dama raw ang easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean na ayon sa Pag-asa ay karaniwang nagdudulot ng maalinsangang panahon at thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin nga ang heat index o damang init sa ilang lugar, gaya ng 53 degrees Celsius noong June 8 sa Maasin, Southern Leyte, na extreme danger ayon sa Pag-asa. Although yung heat index ay medyo kaparehas pa rin noong Abril, ay hindi na rin po yung temperature, hindi na rin po kasing taas noong March, April, May. Pero asahan daw na mas mararamdaman ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.